Okay, so conjunction policy. So yung conjunction policy, yun daw yung uh, two events are likely to occur rather than one. So violating yung probability law, yung two probabilities happening together, yun ang binabiolate niya. Ang example nito is yung Linda problem sa psychology, na 85% daw nung sumagot nung Linda problem ay yung letter B. Si Linda ay a bank teller at isang active na feminist, no? Kasi yung choices doon, yung letter A is Linda is a bank teller, and then letter B, Linda is a bank teller and a feminist, active feminist. So ang pinipili ang pinipili ng mga tao is yung yung letter B, no? 95 or 85% ng pinipili nila yon. So yun is yung heuristic representation kasi. So halimbawa, kung nakasalamin yung isang tao, mataas yung grado ng salamin niya, okay? Sinasabi ko na nerd yan o matalino yan or mahilig magbasa. Hindi naman lahat ng mataas ang grado ng salamin mahiling magbasa and matalino. So, yun po pasok yung conjunction fallacy. Oh. Kasi yun yung akala natin Kaya kailangan magtatanong muna. Di ba? Para ma-confirm yung ating hinala. No? Yun yung mga hinala natin, mga common stereotypes natin mga tao. That would fall under conjunction fallacy. So, yun lang pa.